In the news tonight, President Duterte today continued his rounds of military installations. This time he was at the AFP Medical Center along V. Luna Road in Quezon City to visit wounded soldiers. During that visit, the president tightly hugged a young officer who became blind after an improvised explosive device went off in Maguindanao several months ago. The chief executive was teary-eyed while giving comfort to Lieutenant Jerome Hakuba. The president also extended financial assistance to the wounded soldiers. In his address before soldiers and hospital staff, the president also announced more benefits for the military personnel. These include the setting aside of 500 million pesos for the improvement of V. Luna Hospital facilities. He also announced that there will be free education for soldiers' dependents. The president also assured that the Duterte administration will be a clean government. Here in part is the president's address to soldiers and hospital staff of the V. Luna Medical Center. Make up ng pagkatao ko. I'm here to visit you, to share your grief, yung ganun talagang buhay. Total, wala naman tayong sisihan dito. Pumasok tayo dito, gano'n na nga. But at the same time, I'd like to share your happiness that you have here. Nandito po ako at magpasalamat tayo kay Secretary Jokno. Binigay niya ho lahat ang gusto ninyo ng mga equipment. Pati ho isang building na gusto na pong hindi naman i-condemn but it is not suitable anymore for the confinement of soldiers who are hospitalized. I gave you a new building, tapos i-refit, ayusin yung sa banyo. Hindi na daw maganda ang matagal na yan. I'm sure with the years that has passed by, that building has seen a lot of waste around. So we have to condemn it first, refit, then, but I'll give you a new building. Para rin sa ating mga kasama. Now, itong binigay ko sa inyo would cost you something like people of the Republic of the Philippines. What, 500 million. May Barrett kayo, and this is the thing also that I was about to use when I was suffering from smoking. Pero, as a long story, tanong na lang kayo ng doktor kung ano yung Barrett. Yun ang Berger's disease. It's caused by cigarette smoking. At saka yung lahat. MRI, tapos yung gamma ray, yung pag-opera, tumor, non-invasive. Marami, basta ang binigay na ni Secretary Jokno sa inyo about 500 billion and it will be released soon. Alam mo, hindi ako military, hindi ko natapos yung ROTC ko, pero I'm not into delays. And magprangkahan lang tayo, ha? Ayaw ko yung matagalan at ayaw ko yung korupsyon. It's 500 billion pesos. Ang pera na yan gagamitin talaga sa tamang paraan. Wala yung rigging o bids kasi lahat ng bibiling sa gobyerno tinitignan ko. Hindi naman ako pakialamero. But my promise to the people of the nation is that it will be a clean government. Hindi tayo exempted dyan. Kasi pera ng tao. So, lahat yan, madalian. Ayaw ko yung delay just to, for one reason or other to accommodate. Ayaw ko yung ano. At hindi ako yung tao na maniwala dyan sa kuha. Yung last, the lowest bid. Kasi kung may bilhin ka kasi ito, lowest bid, bibigay sa iyo barat. Kaya lahat ng equipment ninyo, sabi ko pinaalam ko na sa COA, hindi ako susunod yan.
mag-aaway tayo dyan. Kasi yung lowest bid is the source of the corruption. Pahabulan ng presyo, so ipababaan mong presyo mo, yung iba nagpapabili ng 100, ipabili ito ng 20, di ang bili mo sa akin yung made in, alam mo na, huwag muna ngayon kasi may alitan daw. Tapos sabihin ng sundalo, sir, nasira ka agad. Gaya yung mga jeep ng polis. Hindi naman binili nila, wala na. Sabi ko, huwag mo akong bigyan ng shit na yan. Ako, ang pulis ko doon, isuso. And it would last for about 3 to 5 years. Huwag lang ibunggo na mabuang. Kaya sa itong pulis, mag-drive, lasing eh. Paano? Nakaparking dyan, magpatrolyan doon sa bar. Kaya paglibing niya kung namatay, 2 pamilya. Pulis na ito. And I've been mayor for 23 years. Huwag tayo magbulahan. Will be strictly in accordance with the law, and I want it fast. So I promise to you na it should start yung building na yan. So 2 months from now, at yung equipments ninyo, yung state of the art, bahala na mahal. Basta ayaw ko yung gagamitin na sisira. There will be changes in your internal procedure. May reklamo ng even the medicines. Kasi there will be changes. I will insist on it. One thing that I make clear to everybody, there will be no compromise of the lives of soldiers. Ayaw ko yung itataya kung buhay ng... So, binigay mo niyo buhay ninyo sa bayan ninyo. The least that we can do, the bayan, the country through me, will give you what you want. State of the art. Pati yung mga equipment sa GERAP. Hindi ako basta-basta magbili dyan sa open market na. Gusto ko government to government. O kaya, pakialaman ko kung magbili tayo. Pero kailangan hindi yung made in yung ewan ko kung tapos palaway pa. Gano'n lang, naunahan lang tayo sa... Kaya huwag tayo muna maghanap ng away. Ako pa naman ang presidente. Baka pagkatapos ko, bahala na magwala kayo. We'll have kung ano lang ang dapat, ibigay, saka kung ano lang ang karapat-dapat naman sa atin. Andyan tayo. And I will, you can be sure, I will insist. Sorry doon, maraming, I have to talk to, hindi na ako basta magdaan lang yan, upuan ko sa kama yan, Padre, anong nangyari mo? Kumusta yung hotel mo? Okay pa? Yes, sir. Wala akong ibang Sabi ko yung mga ating dyan, okay pa yan? Tumitindig. Yes, sir. Okay na sa akin yan. Anyway, one of the things that you will have in the fullness of God's time, inshallah, is yung program ninyo, mga anak ninyo, libre na ang edukasyon. So, yan ang pinangako ko noon at gagawin kong totoo. Hindi ako nangako ng bula-bula. I mean, I don't think really to, why should I lie? Why should I magbula ako? Ano makuha ko dyan? Kaya matutupad yan. Yung edukasyon. At I'll work that kung may, alam mo na, the imponderables of life, di mo natin talaga alam kailan tayo. Natin alam kung tama ka, kalusot ka ba. But, kung sakali man madisgrasya, I will work 2 or 3 years bago ang pensyon. Sweldo mo na. Pag kunyari ako
kapgo lang man ako sa amin. I will continue your salary 2 to 3 years bago ang pensyon. Now, itong ayaw ko sa lahat. And kung may pulis ito, magprangkahan lang din dito. Gusto ko mag-create ang armed forces ng opisina just to make yung mga pension benefits tatapusin na nila. At sila na ang prepare ng lahat. At kung mamatay ako, si Sergeant Rodrigo Duterte, huwag mo nang paikutin yung biyuda pati mga anak. Kung magbayad ako ng Armed Forces of the Philippines, kalaki-laki nitong ngawa na ito, na bakit ang biyuda pa ang sa pulis? Huwag kayong galit, pero totoo yan. Magpunta pa yung asawa dito, biyuda, mag-follow up dyan sa krami, pagkatapos yung wala na, nagastos na, ginawa pang kabit, may anak pa. Ako, hindi ako pakorne sa inyo. In love ako sa babae. Sino bang hindi? Pero yung gano'n na klaseng style na ayaw ko. Ayaw ko talaga. Baski nung mayor pa ako na may magpasok dyan tapos you take advantage of the lady kasi ipasok mo. Prangkahan kita. Huwag mong gawin yan. It's not good. So yung gawin ko sa polis, kayo na ang mag-prepare. Nakalagay na yan sa isang envelope. Number of years. Akala ko ba may computer kayo? Malaki-laki ng gasto ko dyan Computer. Ay nga naman lahat. Death certificate. Kayo yung namatayan Hindi i-produce ninyo yan. Hindi mo kailangan local certificate. Patay na si Duterte. Encounter sa Basilan. Kaya tapos, matawagin na lang ang pamilya, widow. Yun lang. Ayaw ko ng drama na mag-ikot-ikot pa yung asawang. Hindi. Bakit ganun? Yan nga, yung ayaw ko dyan sa krami. Nagagamit pa yung mga biyuda niya. Yung mapag-uwi sa kanila, either may asawa na o uli o. These are the things na totally unacceptable sa akin. Kung ayaw ninyo away ito, so mamili ka. But these are the things that I would never tolerate. Ako nandito with a specific duty to serve the Republic. I promise you a clean government. It will be a clean government. Talagang malinis na. Ano na lang. So, marami akong sagasaan along the way. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.